Hallelujah! Sa pinagpalang umaga po sa ating lahat. Amen! Mahina po, mukhang wala pang almusal ang iba. Masaya po ba lahat na naparito para sa ating Diyos na buhay? Amen! Palakpakan po na natin si Lord. Bigay ang pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen! Thank you, Jesus. Salamat dahil alam natin lahat ng biyaya ng Diyos ay higit sa lahat. Amen! Higit at sapat sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen po ba? Yes, amen. Sa umagang ito, tayo pa'y umawit, tayo pa'y magpasalamat, tayo pa'y umindak, pumalakpak sa ating Diyos na buhay. Amen! Yes. One words. Sa kawalan, pagpapala mo'y lahat di matatakot sa pangan. Pagkatahilian ka palagi, hindi na sa pagsubok at pagsama mo'y kaya ng tubos, di mapipigil sa pag-amin. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Sa pagsubok ang kasama mo, iyan at tubos, pinipigil sa pagkat. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ang ating pasto hindi magkukulang sa pagkat. At hindi pa iayabot sa gana at umaabaw sa pagkat. Sa lahat kong
Panginoon. Tunay Lord, ang biyaya Panginoon ay sapat at higit pa Panginoon. Ang biyaya po Panginoon ay sapat sa lahat ng aming mga pangangailangan Panginoon. Higit pa Panginoon sa aming inaasahan Panginoon. Ang mga biyaya Panginoon na patuloy na yung binubuhos sa amin Panginoon. Maraming salamat Panginoon sapagkat ang mga pangako mo Panginoon ay buhay Panginoon. Ang mga pangako mo Panginoon ay patuloy na tinutupad Panginoon. Patuloy Panginoon ay ito'y ganap ng Panginoon dahil sa tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo Panginoon. Amen. Sabi nga po sa 2 Corinthians 1:20, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil sa Kanya, nakakasagot tayo ng Amen para sa ikaluluhati ng Diyos. Amen po ba? Ang lahat ng pangako ng Diyos ay oo. Amen. Tayo po'y patuloy na umawit sa ating Panginoon. Kaibigan tapat at sandigan, sa'yo sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y ganap, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, salamat Panginoon sa mga pangako na ganap ng Panginoon. Patuloy na tinutupad po Panginoon sa aming mga buhay. Salamat po. Dahil ang lahat ng pangako mo Panginoon sa amin ay oo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo Panginoon. Thank you Jesus. Salamat po. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Di kayang sukatin
ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at paglunga. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. Mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at paglunga. Mga pangako mo, taglay nito ay galang. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo, mga pangako mo, mga pangako mo. Yes, Lord, tunay ka na ang mga pangako mo ay liwanag sa aming mga buhay, Panginoon, na siya namin pinangahawakan sa araw-araw dahil tunay nga na ito yung tinutupad, Panginoon. Wala kang pangako na hindi natupad, Panginoon. Salamat o Diyos sa kabutihan mo, sa sumpulang biyaya mo sa aming Panginoon, na kami pinagpala, pinaburan mo, Panginoon. We are charity because of you, Panginoon. Na lahat ng promises mo is oo, dahil kay Kristo, Panginoon, kami nakakasagot ng amin. Salamat, Panginoon, sa iyong pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagtakilit, pagsampa sa iyong marangal at mataas na pangalan. In Jesus' mighty holy name we pray, and through the power and help of the Holy Spirit we pray. Amen. Sound check. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Iikot mo ang iyong paningin. Maganda ba ang iyong nakikita? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Shout hallelujah! Shout praise the Lord! Praise the Lord! So this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Ang tanong, kayo po ba ay masaya sa araw na ito? Amen? Amen. Whatever circumstances we are into, whether good or bad, it is a right thing and good thing to praise the Lord. Amen? Amen? Kaya batiin mo ang iyong katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored by God in Christ. So again, let's give God our best clap of praise. Hallelujah, hallelujah. So today, we will continue our series on the Holy Spirit. Okay, meron po bang kaguluhan? Dapat wala? Okay na? Okay. Okay, so again, we are on
our series about the Holy Spirit. Particularly today, we will talk about the works of the Holy Spirit. So mga kabiyaya, matanong ko lang, so far, are you enjoying the series? Yes. Actually, itong series natin about the Holy Spirit ay matigas na karne. Hindi ito pang mga dumidede. Bakit? Kasi ito ay malalim na katuruan. Kaya kami ay nagagalak na inyong nangunguya. So sino po dito may mga gilagid na sa pananampalataya? So sila lamang ang nakakatanggap ng ganyang malalim na katuruan. Kaya palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Why? Dahil ang banal na Espiritu, isa sa kanyang gampanin o gawain sa buhay ng mga anak ng Diyos, ay ipaunawa ang mga malalalim na bagay patungkol sa Diyos. At kung iyan ay nauunawaan nyo, praise the Lord, kayo ay gumugulang sa pananampalataya. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! So, we are on the series, we are on part 8, which is the works of the Holy Spirit. Nung sinimulan natin ang sharing ito, ang sabi ko, ang series na ito ay magiging tila baga slam book. Sino po dito ang nakaabot ng slam book? Ayan. Mami na kayo. Okay? Kung inabot nyo ang slam book, bata pa rin naman kayo. Amen? Okay, so ito pong sharing ito ay slam book ng Holy Spirit. So, nasasagot na po ba yung mga blanco? Okay, so that's good. Amen. So, bago tayo magsimula, let's commit this learning time to the Lord. Let's pray. Panginoon, dakilang Diyos, maraming salamat sa papuri at pagsamba ng iyong mga anak. Indeed, O God, you are in the midst of us. Maraming salamat dahil ikaw ay nasa amin, ikaw ay kasama namin, at kahit kailan hindi mo kami iiwan. Salamat, Panginoon, dahil lagi kang gumagawa sa aming mga buhay at kami binabago mo sa araw-araw. Panginoon, sa umagang ito, hayaan mo na ang iyong salita ay tunay naming madigest, tunay naming maunawaan ang magagandang katotohanan patungkol sa banal na Espiritu, sabagat siya ang aming tagapagturo at siya ay Diyos na aming sinasamba. Kaya Panginoon, sa iyo ang mataas na papuri, sa iyo ang mataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. So mag-recap lang tayo, okay? So bago tayo dumiretso sa ating main topic, balikan lang natin ng ilan sa mga napag-aralan na. So, names and titles of the Holy Spirit. Naalala yung series, yung part na yan? Okay, so, dun sa slam book, merong name. Tama? So, ano kasunod sa name? Sige nga. Very good. Talagang halatang-halata tayo. Okay, so, sa nicknames, ayan, okay. So, names and titles of the Holy Spirit. The Holy Spirit is called, and these are the life applications. So, basahin po natin ng malakas at malinaw. Number 1. I have the Spirit of God. Number 2. I have the Spirit of the Lord. Number 3. I have the Spirit of Christ. Number 4. I have the Spirit of truth. Number 5. I have the Spirit of grace. Number 6. I have the Spirit of life. Number 7. I have the Spirit of wisdom. Number 8. Sorry, number 8. I have the Spirit of adoption. Number 9. I have the Spirit of And holiness. number 10. I have the Spirit of Okay, so yung 10 iyan ay mga katotohanan patungkol sa pangalan at titulong ibinigay ng Biblia sa banal na Espiritu. So whenever you are reading your Bible at nababasa mo, the Spirit of life, the Counselor, it pertains to the Holy Spirit. So wag po malilito. And also, tatandaan niyang 10 iyan ay nicknames or alias or titles. Hindi po yan 10 espiritu, yan po ay iisang espiritu na merong 10 iba't ibang pangalan. Katulad nyo, anong nickname nyo? Hindi ko natatanungin, pero tama pa pag tinawag kayo sa inyong nickname, kayo pa rin yun. Yes, so ganun din po sa Holy Spirit. So, let's continue. Last week, natapos po yung ito, tama? Ito ay, ang tinapik naman po natin last Sunday is about the symbols
of the Holy Spirit. Yan pong nababasa nyo sa inyong harapan, hindi po yan ng Espiritu Santo. Again, pag nakakita kayo ng kalapate, uy! Huwag mong babatuhin yan. Espiritu Santo yan. Tama ba? Mali. Kasi hindi ang kalapate ang Espiritu Santo. Ito'y simbolo lamang. Okay? Symbols. Inihalin tulad sa Espiritu Santo. So, hindi ko na yan i-discuss kasi napakinggan nyo na yan last 2 Sundays. So, basahin lang natin the symbols of the Holy Spirit, number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Seal. Okay. So, never forget dahil napakagandang katotohanan ng symbols of the Holy Spirit. So, today ngayon naman, this Sunday, we will answer the question, what are the works of the Holy Spirit? Again, ano ang mga gawain o ministeryo ng Espiritu Santo? So again, today, we will answer another question in this Slam book of biblical learning about the Holy Spirit. So what are the works of the Holy Spirit? Sa araw na ito, iisa-isahin natin ang gawain ng banal na Espiritu kasama ang implikasyon at aplikasyon sa ating mga buhay. Mga kabiyaya, tingnan niyo ako. Mahaba-habang talakayan ito. Nag-almusal ka ba? Ang sabi nga nung worship leader kanina, parang hindi pa nagsikain. Ako, magkakaproblema tayo. Dahil mahaba-haba ang talakayan sa umagang ito. Wala bang nagpuyat? Yung mga nagpuyat, bawal matulog. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang iidlit. Makikinig tayo. Okay? So this will be a joyride of spiritual learning. Are you ready? Are you ready? Let's begin. So the works of the Holy Spirit. Number 1, pakibasa. Okay, one of the works, kasi maraming gampanin ng Espiritu Santo, marami siyang ministry. One of the works of the Holy Spirit is that the Holy Spirit regenerates a believing sinner. Pag sinabi pong regenerates or regeneration, ito po ay theological term. Again, hindi po siya layman's term. Pag sinabing layman's term, nauunawaan ng lahat or familiar sa lahat. Ang regeneration po ay theological terms. Mga teologo ang gumawa nito para sa easy understanding and common reference. So, ang regeneration po, it is a theological term for born again. Again, kapag sinabing born again, it also means regeneration. So, regeneration is a theological term for born again, born of God, or born from above. So, in short, synonyms. Synonymous yun. Pag sinabing regeneration, born again. Pag sinabing regeneration, born of God. Pag sinabing regeneration, born from above. So, huwag malilito. Okay? So, mababasa nyo sa Bible ang mga terminong iyan. Mababasa nyo ba ang born again sa Bible? Yes. Born of God? Yes. Mababasa nyo yung born from above? Yes. So, it also means regeneration. Iyan po ay magkakasing kahulugan. So, when we say born again, born of God, or born from above, we also mean regeneration. Linaw? Inchendes? Okay. So, mula Genesis hanggang Revelation, mababasa po natin ang aktibong partisipasyon at pagkilos ng Espiritu Santo sa buhay ng tao. And in the New Covenant, sino po dito nasa bagong kasunduan na? Kung nasa lumang kasunduan ka pa, lumipat ka na. Okay? So, sa bagong kasunduan, so lahat tayo nasa bagong kasunduan, doon po naging available ang regeneration. Amen? Kasi sa bagong kasunduan, ito ay nasa ilalim na ng dugo ni Kristo. So, in the New Covenant, wherein regeneration is available, the Bible teaches that regeneration is only through the Holy Spirit.
So again, in the new covenant, regeneration is only through the Holy Spirit. Again, ang kapanganakang muli in English, born again, or regeneration, ay sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu. Mga kabiyaya, this is a big truth. This is a hard truth. Kung wala ang Espiritu Santo, walang mabuborn again. Again, kung wala ang Espiritu Santo, walang mabuborn again. Sapagkat ang pag-born again sa isang makasalanan na sumampalataya ay gawain o ministeryo ng Espiritu Santo. Amen? Pero marami po bang paniniwala, binabaliwala ang Holy Spirit? Yes. Actually, maraming paniniwalang Kristiyano, naniniwala, ibang denominasyon, ibang paniniwala, dinidisregard nila ang Holy Spirit. Hindi nila naunawaan na without the Holy Spirit, hindi sila mabuborn again. So see, again, this is a big truth, this is a hard truth. Kung walang Espiritu Santo, walang mabuborn again. Sapagkat ang pag-born again sa isang makasalanan na sumampalataya ay gawain o ministeryo ng Espiritu Santo. Tayo po ba ay dating makasalanan? At tayo, nung dati tayong makasalanan, sumampalataya tayo? Yes. The moment na tayong makasalanan noon, sumampalataya sa Diyos, ipinanganak tayong muli ng Espiritu Santo. Amen? John 1, Tagalog. 1:3-6. Ang ipinanganak ng laman ay laman. At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Malinaw po ba ang versikulo? Okay. Ang ipinanganak ng laman ay laman. Tama ba nung ikaw ay ipinanganak ng iyong nanay, ikaw ay tao? Dahil ang iyong nanay ay tao? So, ganun din, spiritually, ang nagsilang sa Espiritu ay Espiritu. Ang nag-born again sa iyo ay ang Holy Spirit. Kung wala ang Holy Spirit, hindi ka ma-born again. Hindi ka maipapanganak physically kung wala ang iyong nanay. Tama? Hindi ka maipapanganak, hindi ka ilalabas dito na ikaw ay tao kung walang magsisilang sa iyo na ina. Gayon din, hindi ka maipapanganak sa buhay. Hindi maipapanganak sa buhay ang iyong espiritong patay kung wala ang Holy Spirit na sa iyo na magsisila. Malinaw? Okay. Hindi po ang pastor, hindi ang obispo, o ang taong nag-share sa iyo ng gospel ang nag-born again sa iyo. Kaya wala kang utang na loob sa kanila. Pasalamat sila. Ginamit sila ng Diyos para makakilala ka. Pero ang nag-born again sa iyo, ang dahilan kaya ipinanganak kang muli ay ang Espiritu Santo. So again, without the Holy Spirit, you cannot be born again. And the Bible says, you must be born again. Again, without the Holy Spirit, you cannot be born again. Ano ba ang sinasabi ng Biblia? You must be born again. Because unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. He cannot enter the kingdom of God. Mga kabiyaya, prerequisite. Pag sinabi natin prerequisite, anong ibig sabihin? Mahalaga. Ano pa? Kailangan. Hindi ka makakapunta sa level 2 kung hindi mo mapapasa ang level 1. Sa mga nagkolehiyo, tama? Meron kang mga subjects na bago mo makuha, kailangan nakuha mo muna yung isang subject. So that's prerequisite. Okay? Prerequisite para ang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos at para ang tao ay maging anak ng Diyos at mapabilang sa pamilya ng Diyos ay siya ay ma-born again. So marami po kasi ang nalilito. Pag nanidinig nila ang born again, ang isip nila, bagong relihiyon, bagong samahan, bagong paniniwala. Mali. When we say born again, we are referring to a spiritual experience. So let me define. Regeneration or born again. Nalilito pa ba? Hindi na. Pag sinabing regeneration, pag sinabing born again, very good. So regeneration is an act of God. So malinaw, gawa ng
hindi gawa ng tao. So, regeneration is an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. So, see? Ito po ay gawa ng Diyos kung saan ang spiritual na patay na tao ay binubuhay kay Kristo sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ito po ay gawa ng Diyos, again, na ang taong patay sa kanyang espiritu ay binuhay kay Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, tatandaan natin, dahil sa pagbagsak ng tao, kailan bumagsak ang tao sa kasalanan? No? Yun. Si Adan, ang pinakaano natin. Nung magkasala, bumagsak si Adan sa pagkakasala, ang lahi ng tao ay bumagsak na din sa kasalanan. Kaya lahat ng tao ay naging spiritual na patay. Pag sinabing spiritual na patay, yung buhay na nakakonekta sa Diyos noon, nahiwalay. Dahil saan? Sa kasalanan. Sinabi po yan, ang tao ay spiritual na patay sa kanyang kapanganakan physically, Ephesians 2:1. At sa pagkakataon o the moment na tinanggap mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ikaw ay na-born again sa pamamagitan ng Holy Spirit. So again, this is one of the works of the Holy Spirit, to regenerate a believing sinner. I-born again ang makasalanang naniniwala. Sino dito noon ang makasalanan? At sino noon hanggang ngayon ang naniniwala? Kung tinanggap mo si Jesucristo bilang Diyos na tagapagligtas, ikaw ay born again. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So again, i-born again ang makasalanang naniniwala. Kailangan maniwala. Yun yung mahalaga. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Kailangan maniwala ka kay Jesus at sa tinapos niyang gawa na siya ay namatay, muling nabuhay at buhay magpakailanman. That is the finished work of Christ. Amen? So, na-familiar ang lahat? Okay. So, once you are born physically, you cannot be unborn. Similarly, once you are born spiritually, you cannot be unborn. Mga kabiyaya, ito ang katotohanan. Kahit anong gulo ng mundo, hindi ka pwedeng bumalik sa sinapupunan ng nanay mo. Ayaw ka na nga sa earth? Wala. No choice ka. Bakit? Hindi ka pwedeng ma-unborn. Again, kung paano hindi ka maaaring bumalik sa sinapupunan ng iyong ina at ma-unborn, espiritual na katotohanan, hindi rin maaaring bawiin ang iyong espiritual na buhay kung ikaw ay na-born again. Amen? Kaya yung mga nagsasabing, ay, yung tao yan, dating born again yan. Walang dating born again. Mali iyon. Baka yung taong tinutukoy niya, hindi talaga na born again. Pero kung ikaw ay totoong na born again noon hanggang ngayon at sa pagtunog ng trumpeta, ikaw ay mananatiling born again. Amen? Amen. Dahil ang kaligtasan ay hindi nawawala. Amen? Okay. So, hanggang sa pagtunog ng trumpeta, ikaw ay born again, ikaw ay anak ng Diyos, at ikaw ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil hindi nawawala ang pagka-born again. Amen? Kasi kung totoo po ito, physically, superior ang spiritual na mundo. Kaya kung totoo ito physically, mas totoo ito spiritually. Kung hindi ka na pwedeng ibalik sa tiyan ng nanay mo, gayon din, hindi ka na pwedeng ibalik sa dati mong estado. Ikaw ay makasalanan. Ikaw ang katuwiran ng Diyos dahil kay Kristo. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, like I said, ang born again ay hindi pagsali, pag-alib, o bagong relihiyon. Ito po ay karanasan na ang taong spiritual na patay ay muling ipinanganak
Sino po dito ang nakaranas ng kapanganakang muli? Sino po dito ang na-born again? Sino po dito ang naranasan na in his or her spirit, sumilang o sumibol ang bagong buhay? That is born again. At hindi po iyan relihiyon, hindi yan organisasyon. It is a spiritual experience. I believe you understand me. Naunawaan niyo ba ako? Why? You understand. Why? Alam ko kung naniniwala kayo. Naunawaan ko na alam ninyo ito. Bakit? Kasi na-experience ninyo. Okay? So, sana ako? Wala to na. So again, hindi nawawala ang pagka-born again. So there is no way you can be unborn physically and spiritually. Kaya hindi po nawawala ang kaligtasan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi nawawala ang kaligtasan. At sabihin mo sa kanya, hindi ka na makakabalik sa pagiging makasalanan. Yes, there are times nakakagawa ng mali, nakakapagsabi ng mali. Yes, but still, you are the righteousness of God. Bakit? Na-born again ka eh. Hayaan nyo, kasama yan sa tatalakayin ko mamaya. Kaya walang matutulog. Tapitin mo yung katabi mo. Gising pa? Kasi magpupuyat pag Sabado ng gabi. Okay, so again, kaya hindi nawawala ang kaligtasan. The truth is, it is either you are truly saved or not saved at all. No in between. Dalawa lang. Ikaw ay totoong ligtas o hindi ka talaga naligtas. So if you are truly saved, then you are forever saved. Because your salvation is your born-again experience and you cannot be unborn spiritually. As the old adage said, you cannot unring the bell. Ang sabi po sa lumang kasabihan, you cannot unring the bell. Kapag tumunog na ang kampana, hindi mo na pwedeng bawiin ang tunog. Tama? Kapag napindot mo na yung buzzer hindi mo pwedeng bawiin. Tama? So, likewise, ganyan din. Hindi ka pwedeng ma-spiritually unborn, ma-physically unborn. So, no reversal. Kung sa accounting may reversal entries, dito wala. Okay? So, once you are born again, you are forever born again. Because born again or regeneration is not an act of man. It is an act of the Holy Spirit. It is the work of the Holy Spirit. And you are forever saved. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pumalakpak ng malakas ang mga tunay na na-born again. Hallelujah! Hallelujah! So number one of the works of the Holy Spirit is to regenerate a believing sinner. Number 2, pakibasa. Secures your salvation. Hindi lang i-born again ka. Hindi lang ipanganak kang muli. Isa din sa gawain ng Espiritu Santo ay i-secure na born again ka at ikaw ay ligtas magpakailan pa. Amen? So, tingnan natin. Ephesians 1:13 to 14. Sumampalataya rin kayo kay Kristo. Pagkarinig ninyo ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Again, basahin po natin, intindihin natin yung verse. Sumampalataya rin kayo kay Kristo. Pagkarinig ninyo ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. So, ano po ang dun sa mga unang binasa natin? Kailan sumampalataya ang tao? Pagkarinig ng salita ng katotohanan. At ano ang salita ng katotohanan? Okay, so naunawaan. Ang salita ng katotohanan also means or pertaining to the gospel of your salvation. Yung salita ng katotohanan referring to the gospel of salvation, the moment you
heard it, nanampalataya ka. Okay? So, nung mapakinggan ang salita ng katotohanan, meaning ang ebanghelyo ng kaligtasan, ano ang nangyari sa nakapakinig? Sumampalataya. Very good. Tuloy natin ang basa. Sa kanya rin naman, sa mga sumasampalataya. Sa kanya rin naman, sa mga sumasampalataya. Pagkatapos ninyong sumampalataya, ay tinatakan kayo ng banal na espiritu na ipinangako. So, nakapakinig. Ano yung napakinggan? Salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng kaligtasan. Nung napakinggan ng ebanghelyo ng kaligtasan, sumampalataya. The moment na sumampalataya, anong nangyari? Tinatakan. At sinong itinatak? Very good. Ang Espiritu Santo, ang ipinangakong Espiritu Santo. So, the Holy Spirit is our seal. Again, sabihin nyo nga, the Holy Spirit is our seal. Last Sunday, familiar ba kayo? Okay, napag-aralan natin, one of the symbol of the Holy Spirit is that seal. Okay, so last Sunday, napag-aralan natin, one of the symbol of the Holy Spirit is seal. Sa Tagalog, selyo o tatak. Apostle Paul said, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. So again, mga kabiyaya, ang Holy Spirit ay ang ating selyo, ang ating tatak. So tuloy natin yung basa. 14, ang banal na Espiritu. Ano natin ang Espiritu Santo? Tatak. Ang banal na Espiritu, ang deposito na katiyakan ng ating mana hanggang sa araw ng pagtubos ng biniling pag-aari para sa kapurihan ng kanilang kaluwalhatian. Mga kabiyaya, ang Holy Spirit po ang ating tatak na sa araw ng pagtubos, sa pagtunog ng trompeta, ikaw ay may selyo. Kaya ikaw ay mapapa sa Panginoon magpakailanman. In short, the moment you receive Christ, the moment you believe, you were sealed with the Holy Spirit, and that seal na nasa inyo, ang proof, ang patunay, ang deposito na sa araw ng pagtubos, makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Ang tatak ng Espiritu Santo nasa inyo, Espiritu Santo nasa inyo, ay ang palatandaan na ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Mga kabiyaya, napakahalaga ba ng Holy Spirit? Now, mas nauunawaan natin ng Espiritu Santo, right? And mas na-appreciate natin ang third person of the divinity. Amen? Biruin nyo, siya ang nag-regenerate sa atin at siya din ang security ng ating kaligtasan. Amen? Amen. So tingnan pa natin, Ephesians 4:30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya, kayo'y tinatakan. Mga kapatid, tinatakan o tatatakan pa lang? Tinatakan. So in short, may tatak. May tatak ka. Tingnan mo nga yung katabi mo, kung mukhang may tatak. The truth is, hindi mo yan makikita physically. Pero it can radiate physically. Right? Kasi ang tatak ng Espiritu Santo ay nasa born-again spirit natin. Hindi yun nakikita. But when you renew your mind, it will radiate physically. Amen? Kaya mahalaga na ang mahalaga, ang toong pagbabago ay nasa loob, hindi nasa panlabas. Kasi kapag sa panlabas ka nagbago, ito'y huwad. Panandalian lang. Tama? Pero kapag ang nabago ay ang nasa loob, unti-unti, lumalabas yan sa labas. At nakikita ang kagandahan ni Kristo na naideposit sa loob. Amen? Amen. So, ang pagtatak o pagselyo sa atin ng Holy Spirit ay parang po sa araw ng pagtubos. Mga kapatid, araw ng pagtubos, when the trumpet sounds, excited na ba kayo pag tumunog ang trompeta? Yes. Sino excited? Excited lang, pastora, pero wag muna. Pero ang iba, ako, ang dami namang bills, dami namang problema. Tumunog na lang, Lord, ang trompeta.
Pero pag maganda ang nangyayari, Lord, wait lang ako. Sunod ka muna bumalik. Pero mga kapatid, anong araw, anong oras man sumapit ang pagtunog ng trumpeta, ang totoo, darating yan. Amen? Darating ang araw ng pagtubos. Darating ang pagtunog ng trumpeta. Merong pagtubos. Ngunit ang mga matutubos ay yung may mga selyo ng Espiritu Santo. Kaya ang tanong, ikaw ba ay naselyuhan ng Espiritu Santo? Pumalakpak na malakas ang mga selyohan ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ang Espiritu Santo itinatak sa atin ang garantiya, ang katiyakan na sa pagtunog ng trumpeta, tayo ay mapapa sa Panginoon magpakailan pa man. Amen? Amen. So naalala po ba ang napag-aralan last week? Na meron pong 3 implikasyon ang selyo. Sige nga, try natin. Sino makakaalala ng 3 implication ng seal? Oh, very good. Ownership? Authority? Very good. Okay, that are the implication of the seal. Pag sinabing may tatakan ng Espiritu Santo, you are owned, you have authority, and you are protected. So, tingnan po natin yung ownership kasi dito tayo, ito yung kasama sa series sa binabagtas nating aralin sa umagang ito. So, the seal of the Holy Spirit, it also means ownership. So, kapag sinelyuhan ka, it means, pag sinelyuhan ka ng Holy Spirit, it means pagmamay-ari ka ng Diyos. Amen po ba? Kasi ang Espiritu Santo ay Diyos. Again, kapag sinelyuhan ka ng Espiritu Santo, may tatak ka ng Espiritu Santo, ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos. Tama po ba na kapag ang dokumento ay merong selyo ng hari, ibig sabihin ito ay galing sa hari? Ibig sabihin ito ay pagmamay-ari ng hari? Why? Sapagkat walang pwedeng gumamit ng selyo kundi ang hari. Kaya kung kaninong selyo yung nagtatak sa'yo, doon ka. Ikaw ay pagmamay-ari mo. Mga kapatid, ang Holy Spirit ang ating selyo. Kaya kapag sinelyuhan ka ng Holy Spirit, alam ng dyablo na ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos. Amen? Again, kapag sinelyuhan ka ng Holy Spirit, alam ng dyablo na ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos. Kaya, kung ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos, hindi ka dapat takot sa dyablo. Amen? Hindi ka dapat takot sa dyablo. Bakit dapat siya ang takot sa iyo? Bakit? Dahil ikaw ay anak ng Diyos at tagapagmana ng buhay ng walang hanggan. Siya, hindi siya anak ng Diyos. Hindi siya tagapagmana ng buhay. Siya ay nakadestino sa pagkawasak doon sa iyo. Ikaw, hindi ka doon nakadestino. Nakadestino ka sa kaharian ng Diyos. Amen. So, walang takot sa dyablo. Tama? Amen. So, nire-rebuke natin anumang gawa ng dyablo sa pangalan ng Jesus, ito'y tinupok na. Amen? Amen. So, paano mo malalaman na ikaw ay naselyuhan na? Again, paano mo malalaman kung ikaw ay naselyuhan na? Ito po ang katotohanan. Tingnan niyo po ako. Truth is, ikaw mismo na naselyuhan, alam mo sa sarili mo, naselyuhan ka. Yun yung totoo. Again, paano mo malalaman kung ikaw ay naselyuhan? Ang katotohanan, ikaw mismo sa sarili mo, alam mo, tinatakan ka ng Espiritu Santo. Romans 8:16. Ang Espiritu mismo, capital E, referring to the Holy Spirit, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ang ating Espiritu, small letter E sa Espiritu. So, human spirit, na tayo'y mga anak ng Diyos. Dalawang Espiritu po ang mababasa nyo dyan. The Holy Spirit and the human spirit, anong ginagawa nila? They testify na tayo'y mga anak ng Diyos. So, see, the Holy Spirit and your spirit, nagpapatotoo kung ang tao ay anak ng Diyos. Ang espiritu ng tao iyon at ang banal na espiritu. Makinig. Tumingin sa akin. Itaas ang kamay ng mga anak ng Diyos. Oh. Ba't kayo nagsitaas ng kamay? Ba't nyo nasabi?
Okay. Diba? Sabi ko sa inyo, sino to pinapagulo-gulo pa eh. Kasi kung totoo kang ligtas, alam mo sa sarili mo, ligtas ka. Bakit? Dalawang espiritu, ang Holy Spirit, ang espiritu mong na born again, ang nagpapatotoo, ang nagsasabi, ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Diba? Tinanong ko kayo, taasan kayo ng kamay. Bakit? Alam nyo sa sarili nyo, kayo ay naseluhan ng Espiritu Santo. So again, deep inside you. Bakit deep inside you? Your spirit and the Holy Spirit na nakatira sa iyo is saying, you are a child of God. So shout, I am born again. I am born again. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God forever. I am a child of God forever. Paano mo na isisigaw yan? Because your spirit and God's spirit is testifying that you are a child of God. Amen. Kaya kapag merong mga taong hindi maitaas ang kanilang kamay, may question sa kanila, anak po ako ng Diyos, baka hindi talaga sila na-born again. Okay? Kasi yun nga ang Holy Spirit ang ating guarantee. Ang Holy Spirit ang ating katiyakan. Ang Holy Spirit ang ating certainty that we are the child of God. Amen? Amen. So, it only proves, the moment na kapag tinanong ka na itataas mo ang kamay mo, you shout, and of course, hindi lang basta, kasi yung katabi mo nagtaas. Hindi. Or kaya ka I am a child of God kasi yung katabi mo nag-shout. Hindi. Because but deep inside you, na isisigaw mo, na itataas mo ang kamay. Why? Because it proves that you have the Holy Spirit inside your born-again spirit as your seal on the day of redemption. Amen? Amen. So, dalawang espiritu ang nagpapatotoo. Why? Dalawang espiritu. The Holy Spirit and your spirit. The Holy Spirit resides in your born-again spirit, testifying you are a child of God. So, again, sino dito ang mga anak ng Diyos? At sino dito ang mga ipinanganak ng Diyos? Ipalakpak mo ang iyong Diyos. So, number one, the works of the Holy Spirit. Number one, the Holy Spirit regenerates a believing sinner. Number two, the Holy Spirit secures your salvation. Number three, pakibasa. Okay. Indwells you forever. Isa pa po sa gawain ng Holy Spirit ay manahan, tumira sa mga naselyuhan. Again, isa sa gawain ng Espiritu Santo ay tumira sa mga naselyuhan. Pag sinabing naselyuhan, mga na-born again. Nakita niyo yung flow ng ating pag-aaral? Okay. So again, isa sa gawain ng Holy Spirit ay manahan sa mga naselyuhan. Forever. Hindi pansamantala, hindi kung kailan gusto lang ng Holy Spirit tumira sa iyo, saka lang siya titira sa iyo. Hindi rin kung kailan ka lang mabait, saka siya nasa iyo. Ang gawain po ng Espiritu Santo ay manahan sa mga anak ng Diyos forever. Kaya merong forever. Okay. 1 Corinthians 6:19. Oh, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi na sa inyong sarili. So, based sa verse, lagi niyo pong nakikita itong verse na to, I believe. So, sinimulan natin ang series na ito. Nasaan ang Holy Spirit? Nasa atin. Ano sabi ng verse? Espiritu Santo na nasa inyo. So, nasaan ang Holy Spirit? Nasa atin. Nasa loob mo. Nasa iyong born-again spirit na nanahan ang Espiritu Santo. Romans 8:9. Kayo ay wala sa kayo ay wala sa makalamang kalikasan. Kayo ay nasa Espiritu. Kung ang Espiritu ng Diyos ay tunay na nananahan sa inyo, parang maling basa ko. Kayo ay wala sa makalamang kalikasan. Kayo ay nasa Espiritu kung ang Espiritu ng Diyos ay tunay na nananahan sa inyo. Ang sino mang walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. So, remember, nung ating sinasagot sa slam book, ano ang mga nicknames or names ng Holy Spirit? Isa po rito ay ang Spirit of Christ,
o Espiritu ni Kristo. Natatandaan, binasa natin kanina. Okay? One of the nicknames or names of the Holy Spirit is the Spirit of Christ or Espiritu ni Kristo. Dahil ang Holy Spirit ay similar to Christ. Naalala ko yung topic na ito. Remember ang Holy Spirit, si Jesus sabi niya, ako ay mananalangin sa Ama, na kayo ay bigyan ng isa pang tagapayo, isa pang kaagaba, yung isa pa or another helper. Yung another helper, ang ibig sabihin yun is another of the same kind. The Greek word is, very good, tanda, alos. Greek word alos. So, kaya isa sa pangalan ng Holy Spirit ay Espiritu ni Kristo. Okay? So, mababasa natin yan ang Espiritu ng Diyos ay tunay na nananahan sa inyo. Ang sino mang walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. So, huwag po kayong malilito sa verse, kasi baka in just plain reading, sasabihin nyo, ay, hindi nananahan sa akin ng Espiritu ng Diyos kapag nasa makalamang kalikasan ako. Mali. Basahin natin muli, kayo ay wala sa makalamang kalikasan. Kayo ay nasa Espiritu kung ang Espiritu ng Diyos ay tunay na nananahan sa inyo. So, the moment na nananahan sa inyong Espiritu ng Diyos, wala na kayo sa makalamang kalikasan. Nasa kalikasan na kayo ng Diyos. So, again, ang makikita natin dyan yung similar names o name ng Holy Spirit. Punta natin yung John 14:16. Hihiling ako sa Ama, so ito yon. Hindi ko na nilagay dyan yung anos kasi kabisado nyo na pala. Okay, so hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng isa pang tagapayo. Sino yung isa pang tagapayo? The Holy Spirit, upang siya ay manatili sa inyo magpakailan. Mga kapatid, based sa nabasa natin, okay, based sa nabasa natin, hanggang kailan mananatili ang Holy Spirit sa atin? Forever. Ang Greek term po ng forever or magpakailanman in Tagalog is aion. Pag sinabing aion, without end, walang katapusan. So, aion walang katapusan, always and forever. Lagi at walang hanggan. Mga kapatid, tingnan niyo ako. Walang sandali na nag-isa ka nung ikaw ay makakilala sa Diyos. Again, walang sandali na nag-isa ka. Akala natin mag-isa tayo, pero ang totoo hindi. Walang sandali na iniwan ka ng Espiritu Santo. Dala lang ng damdamin, bukso ng damdamin, kaya akala mo nag-iisa ka. But read your Bible. You are not alone. The Holy Spirit is always with you forever. Amen? Minsan, hindi mo maramdaman ng Espiritu Santo. Tama? Minsan, hindi mo maramdaman. And it's okay. Why? Ang pagtira ng Espiritu Santo sa atin ay hindi po pinakikiramdaman. Ito ay pinaniniwalaan. Superior po ang pananampalataya kaysa sa feelings. Higit ang salita ng Diyos kaysa damdamin mo. Kaya kahit hindi mo maramdaman na nandyan ang Espiritu Santo, ang totoo, nandyan siya. Amen? You have to train yourself to believe in the Word regardless of what you feel. Amen? Because the Word is superior than what you feel. Because the Word is superior than you are. Amen? So you have to train yourself to always believe on what the Bible says despite of your circumstances and your emotion. Amen? Marami pong nakaka-apekto ng emosyon mo. Tama? We are emotional being. Tama? Lahat tayo may emosyon. Normal sa atin ang makadama. Okay? May pagkakataon, hindi mo maramdaman ang presensya niya. Pero ang katotohanan, kailanman hindi ka niya iniwan. Amen? Kung nasaan ka, nandoon din siya. Kaya huwag mo siyang dadalhin sa mga lugar na ayaw niya. Kasi wala siyang magagawa, sasamahan ka niya. See?
hindi ka nag-iisa. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Minsan matigas lang ang ulo natin. Sinasabi natin, nag-iisa tayo, pero ang totoo, hindi tayo nag-iisa. Kapag nasasabi mong nag-iisa ka, you can always look up and talk to God. Because the truth is, He is inside you. He goes before you. He goes before you. He is there beside you. And He walks behind you. Kaya protektado ka eh. Nandyan siya sa lahat. Amen? Amen. So again, may pagkakataon hindi mo maramdaman ang presensya niya, pero ang katotohanan, hindi ka niya iniwan kailangan. Lagi siyang nariyan at forever siyang nariyan. Amen? So iyan ang pangako sa atin. Ang sabi ng worship leaders kanina, ang pangako ng Diyos kapag kay Kristo, laging isa yan sa pangako ng Diyos. Hindi ka niya iiwan, hindi ka pa niya pababayaan. San ka ba? Amen? Sa Diyos na buhay lang. Amen? Amen. So in Christ, we have the Holy Spirit forever. So again, what do you have? Ano ang meron ka? Sino ang meron ka? Holy Spirit. Kailan siya mananatili sa'yo? Forever. Forever, never forget that. Mga kabiyay. Amen? So we have the Holy Spirit forever. At kailangan, makinig, kailangan at mahalagang matutunan natin, mga kabiyaya, na lumakad sa pananampalataya kaysa sa ating nakikita o nadadama. Kung ano ang sinabi ng Biblia, iyon ang ating paniwalaan at tindigan. Mga kabiyaya, hindi lang basta alam mo kung ano yung sinasabi ng Biblia. Hindi lang basta alam mo, dapat pinaniniwalaan mo at isa pang bagay, dapat tinitindigan mo. Tinitindigan mo. Okay. So again, kung ano ang sinabi ng Biblia, iyon ang ating paniwalaan at tindigan. Mga kapatid, tumingin sa akin, maraming tao mas pinahalagahan ang kanilang nararamdaman kaysa sa Biblia. Kaya sila ay nakasakit, kaya sila ay napariwara, kaya sila ay nagkamali at ngayon ay nagsisisi. At ang iba, lumalakad pa rin sa maling landasin. Ang sabi po ng mundo, follow your heart, choose yourself. Pero hindi yan ang sabi ng Biblia. Anong sabi ng Biblia? Do not follow your heart. It is deceitful. Instead, follow Christ. Madami nang nagkamali sa pagsunod sa kanilang puso. At sa kanilang pagsunod sa kanilang puso, meron na silang nasaktan, nagkamali na sila at nadapa. Kaya kapatid, huwag mong sundin ang iyong puso. Yung mga nagkamali dahil sa kanilang pagsunod sa kanilang emosyon, nagkamali na sila, kaya kapatid, huwag ka nang dumagdag. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang dumagdag. Know your Bible, follow Christ. You will never go wrong. Amen? Amen. Amen. Okay. So, hindi ko alam. Sige, share ko na lang. Ano lang to, share lang na mabilis. Yung nagliligawan pa kami ni Pastor. Para tinigin naman kayo, masyadong seryoso sa sinabi ko. Yung nagliligawan pa lang kami ni Pastor, makulit ba kami o ano? So, syempre, tanong kami ng tanong kay Lord, ganito, ganyan. Nakikita namin, talagang, sabi niya, parang sa ano, kayo talaga. Ganyan. So, parang ganon yung sinasabi, kayo talaga. Alam niyo ba, ang sabi ni Pastor, basta sabi ng, hindi ko alam kung sino sabi, nakalimutan ko na. So, basta sa dating ng mga pangyayari, kayo talaga yung itinakda ko sa isa't isa. Pero bago yon, ang sabi namin, kung hindi talaga tayo para sa isa't isa, anong sabi namin? Salamat na lang sa lahat. Kasi hindi namin pwedeng ipilit yung nararamdaman namin na lalagpas sa kagustuhan ng Diyos. Tama? Saka isa pa, alam niyo ba, yung pag-ibig namin sa isa't isa, I believe hiningi din namin yan. Kasi ang sabi ko nun, Lord,
Ay, sabi din ni Pastor, Lord, hindi naman pwedeng, hindi ko, na kami nga para sa isa't isa, pero hindi namin mahal ang isa't isa. So makikita nyo na kailangan, kung ano yung kalooban ng Diyos, yun ang mas pahalagahan natin kaysa sa kagustuhan natin. And I believe, I never go wrong with the will of God. Amen? Pastor, nagkamali ka ba? Kala ko, wala. Okay, hindi. Gusto ko lang makita ninyo na sa mga crossroad ng buhay ninyo at sa mga desisyong pipiliin ninyo, isaalang-alang nyo ang sinasabi ng Diyos at ang kalooban ng Diyos. Kasi ipapakita ng Diyos ang kalooban niya sa iyo. Huwag ka lang maiinip at huwag ka lang makulit. Amen? Laging the best ang gusto ng Diyos para sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So again, you have to train yourself to always believe and stand firm on what the Bible says despite of what you feel. Amen? And what you think you deserve. Because God knows what you truly deserve. Amen? So number one, the work of the Holy Spirit. Number one, He regenerates a believing sinner. Number two, secures your salvation. Number three, it dwells you forever. And number four, pakibasa po ng lahat. Baptizes you into the body. Kaninong katawan? Body of Christ, katawan ng Kristo. Ang Holy Spirit ang naglalagay sa atin sa katawan ni Kristo. 1 Corinthians 12:13. Sapagkat sa pamamagitan ng iisang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa iisang katawan. Maging Hudyo o Griego, alipin o malaya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ano makikita niyo yan? Diyan, one body, one spirit. Okay? Lahat ng mananampalataya, lahat ng naniwala kay Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas, siya ay tinanggap, ay binautismuhan ng iisang Espiritu. So again, lahat ng na-regenerate, tinatakan, sinenyuhan ng Espiritu Santo. Lahat ng na-regenerate, tinahanan ng Espiritu Santo. At lahat ng na-regenerate ay inilagay ng Espiritu Santo o binautismohan ng Espiritu Santo sa iisang katawan. So the very moment you receive Christ and become born again, the Holy Spirit baptize you in the body of Christ, meaning the church. Mga kapatid, anong mapapansin nyo dito? Ang sabi dyan, maging Hudyo o Griego, alipin o malaya. Ito ang totoo. Sa katawan ni Kristo, I'm referring to the universal church. Hindi local church. Kasi itong TLC bagong silang local church. But I am referring to a much more bigger body, the spiritual body of Christ, which is the universal church. Sa universal church, mga kabiyaya, wala pong discrimination. See? Ang Hudyo at ang Griego, kapag sila ay nanampalataya, regardless of their race, inilalagay sila sa katawan ni Kristo. Merong mayaman, merong mahirap, pero wala ang estado pagdating sa katawan ni Kristo. Amen? So, tayo ay inilalagay. Kasi ano bang mahalaga para mapabilang ka sa katawan ni Kristo? Ang lahi mo ba? Ang estado mo ba sa buhay? Hindi. Ang mahalaga lang para ikaw ay makapasok sa katawan ni Kristo ay ang dugo ni Kristo. At kapag ikaw, nasa iyo ang dugo ni Kristo, ikaw ay binautismuhan ng iisang Espiritu, ikaw ay inilalagay sa kanyang katawan. As long as you believe and receive Christ and His finished work, you belong to the church. Again, ang tinutukoy kong church ay ang universal church. At kapag sinabi natin universal church, ito po ay binubuo ng lahat ng taong ligtas sa buong planeta, regardless of time. So yung mga noon, nandun sa noon, ngayon, at sa mga susunod pa, kapag sila ay tumanggap, inilalagay sila sa universal church. Iba po ang universal church sa local church. Pag sinabi pong local church, it composed of saved people in a given place and in a given time. Okay? So,
At kung pipili ng local church, ano po ang pamantayan? May mga kakinis ka ba? Maganda ba ang building? Techy ba? Maganda ba ang sound system? Mga kabiyaya, kung ikaw, ayan, kung may mga kakilala kayo na nasa lokal na church, ito ang ibang lokal na church, ito lang ang pamantayan kung ano pipiliin mo local church. Dapat tama ang turo sa kaligtasan. Dapat puro biyaya ang itinuro. Amen? Sapagkat tayo ay naligtas gawa ng puro biyaya at tayo ay magpapatuloy sa ilalim ng kanyang biyaya. Amen? So, sino po dito ang kabilang? Pumalakpak ng malakas ang mga kabilang sa Universal Church. May gampanin ka. Hindi pwedeng wala. May gampanin ka sa Universal Church. So, the works of the Holy Spirit, number 1, regenerates a believing sinner. Number 2, secures your salvation. Number 3, indwells you forever. Number 4, baptizes you into the body. And number 5, pakibasa ng lahat? Transforms your soul. Okay, ito yung sinasabi ko kanina. Transforms your soul. Ano pong sabi sa 1 Thessalonians 5:23? Okay? Ang sinasabi po sa 1 Thessalonians 5:23, ang tao ay binubuo ng espiritu, kaluluwa, at laman. So man is a spirit, he have a soul, and he lives in the body. So biblically, mga kapatid, hindi po kailangan ng spirit ng transformation. Sapagkat ang pagbabago ng espiritu ay sa pamamagitan ng regeneration by the Holy Spirit. So the moment na ikaw ay na-born again, na-regenerate ka. At ang regeneration po ay hindi proseso, ito ay event. Okay? Pangyayari. Tama po ba na yung pag ikaw ay ipinanganak, ito ay event? Kaya ka nga nag-birthday, right? Hindi ba, paulit-ulit ba ang birthday? Ay, rather, paulit-ulit ba yung kapanganakan mo? Physically? Hindi. Ilang beses lang nangyayari yon? Isa. Gayun din. Ang pag-regenerate ng spirit, isang beses lang. At hindi ka na pwedeng ma-unborn. Okay? So, it is an event. May bagong buhay na at perpekto na sapagkat buhay ni Kristo ang inilagay. So again, the moment na ikaw ay ma-regenerate o ma-born again, yung buhay na inilagay sa'yo ay perpekto na. Amen? So wala nang kailangan baguhin. Bakit? Bakit? Perpekto na eh. Wala nang kulang, wala nang sobra, perpekto na. Wala nang pagbabagong kailangan maganap sa iyong espiritu. Nung naipanganak ka muli. Ang kailangan po ng transformation ay ang soul. Bakit? Kasi, ang soul po ay binubuo ng isa pa. Ang tawag dyan? Soul. So, ang soul po ay binubuo ng mind, emotion, and will. Ito ay hindi pa perfecto. I-test natin. Test natin. Meron ba dito nakakaisip pa rin ng mali? Yes. Meron ba dito nakakadama pa rin ng mali? Yes. Meron ba dito nakakagawa, nakakasalita ng mali? Yes. Oh, dali lang ng testing, di ba? So, in short, hindi pa perfecto ang ating kaluluwa. Bakit? Nagkakamali ang isip, nagkakamali ang damdamin, nagkakamali ang kalooban. Pero ang ating spirit, perfecto na. Bakit? Buhay ni Kristo ang nandyan. Okay? So, sabi po sa Ephesians 4:24, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. 1 John 4:17, in this world, we are like Jesus. Ano yung katulad ni Kristo sa mundong ito? Yung soul mo ba? Yung body mo ba? Yung spirit mo ba? Yes. Yun. Pero yung soul natin, kailangan pong dumaan sa pagbabago. Okay? Kasi bakit hindi pa perfect? Tingnan natin 2 Corinthians 3:18. At tayong lahat na walang talukbong ang muka. So tayong lahat, walang talukbong ang muka. Parang sa salamin
nakikita sa pamamagitan natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Binabago, metamorpho ang Greek term, ang ating anyo upang maging kalarawan niya mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. So see, ang nagtatransform po ng ating soul, of course, napag-aralan niya na ang process po ng pagbabago ay diyan may parte ang mananampalataya, katuwang ang Diyos. Kasi po sa regeneration o sa pagbo-born again, wala pong parte ang tao. Tama ba? Ang sanggol ba may parte pag siya ay ipinapanganak? Gumagano din ba siya? Mami! Ganun ba siya? Hindi. Lahat yun, force, pag-iri ng nanay, tama? External force. So, walang parte ang sanggol. Gayun din, nung tayo ay maborn again, walang tayong parte para tayo ipanganak muli. But, in the transformation of soul, meron na tayong parte. Okay? Meron na tayong parte. Of course, in partnership with the Holy Spirit. Bakit? Kasi ang pagbabago ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. So again, pag sinabing binabago o binago? Binabago. In short, proseso. May proseso. Okay, merong level 1, level 2, level 3. Kaya kailangan pa mga kapatid, bawal mainit. Huwag kang maiinit sa iyong sarili at huwag ka ding maiinit para sa iyong katabi. Tingnan mo yan, binabago pa yan ng Diyos. Kaya minsan, di ba, talaga sa full grace, pasensya ang kailangan. Bakit? Kasi nauunawaan natin, nasa proseso pa yan ng pagbabago. At kailangan, kung nasa proseso ng pagbabago, merong partisipasyon ang tao. Dahil ang Diyos kumikilos. Ang Diyos ang nagpo-provide ng ang Diyos ang nagbigay ng kanyang salita. Ang Diyos ang nagbibigay ng mga nangangaral. So, kailangan tayo'y patuloy na makinig at naising umating sa ating pag-aaral. Amen? Yun yung parte natin para patuloy na mabago ang ating kaluluwa. Kasi tulad ng testing natin, lahat tayo ay bagsak. Hindi perfecto ang soul. So, nasa proseso. And don't you worry. Ang sabi dyan, binabago ang ating anyo upang maging kalarawan niya. Kasi hindi niya pa kalarawan ng ating soul. Mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. So, tingnan po ulit natin the works of the Holy Spirit. Sabay-sabay nga natin basahin yung unang 5. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Okay. And actually, 10 yan. So, number 6. Next week, we will. Kasi baka napuyat yung iba, baka hindi pa nag-almusal. So, next week, huwag nang magpupuyat at mag-aalmusal na. Okay? Okay. So, next week, we will continue our series about the works of the Holy Spirit. For now, our big idea, pakibasa ng lahat. In Christ, the Holy Spirit is at work. Again, in Christ, the Holy Spirit is at work in me. Do you believe that? Amen. Do you believe that? Amen. Amen. Mga kapatid, you are a work in progress. Sabi mo nga sa katabi mo, you are a work in progress. So, huwag maiinip. Ikaw ay nasa proseso ng pagbabago mula sa kaluwalhatian patungong kaluwalhatian. Sapagkat siya, ang Panginoon, na nagsimula ng mabuting bagay sa iyo, ay kanyang tatapusin ito sa araw ng pagtapos. Amen? Kung sinimulan niya ikaw mula sa kaluwalhatian, na-regenerate ka, hanggang sa pagtunog ng trompeta, you will be transformed in the likeness of Christ. Amen? Do you believe that? Sabihin mo sa katabi mo, you are a work in progress. Siyempre, sabihin mo ulit sa kanya, I am a work in progress.
Okay? Sapagkat tayong lahat, we are a work in progress. The good news is, you are in progress. Amen? Okay. So again, you are in progress, we are all in progress. Our big idea in Christ, the Holy Spirit is at work in me. Let's pray. Panginoon, dakilang Diyos, maraming salamat sa napakagandang katotohanan na sa araw-araw kami ay binabago mo. Salamat, Panginoon, nung sinimulan mo ang buhay sa aming espiritu, doon nagsimula ang pagbabago ng aming kaluluwa. At tunay nga, Panginoon, dalangin namin na sa mundong ito, yung buhay na inilagay mo sa aming espiritu ay mag-radiate patungo sa aming kaluluwa at makita sa aming katawan. Makita ng mga tao sa aming paligid at ikaw ang mapapurihan. Panginoon, it is our desire to bless you, to glorify you. And Lord, we are very thankful that we are a work in progress. We believe we are in a beautiful progress of transformation. Salamat, Panginoon, dahil kami tinuturuan mo, tinutulungan mo upang maging the best version ng aming sarili para sa kaluwalhatian. So in the end, it is all by your grace for your glory. Lord, salamat, Banal na Espiritu. We can't thank you enough. Napakadami mong gawain sa aming mga buhay. We really appreciate you, your works in our life. And thank you because you are at work in our lives. Tunay nga, Panginoon, sa iyo ang mataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay dadako sa ating banal na komunyon. Tinatawagan po ang mga may bahagi. Kasama ko po. Lalahanin po natin ang tinapos na gawa ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating banal na komunyon. Ang tinapay po ay sumisimbolo sa kanyang katawan na nagbubog at nasugatan. At ang katas ng ubas ay sumisimbolo sa kanyang dugo na nagdulot ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Panatilihin po natin ang katahimikan sa mga oras na ito. At ating pasalamatan ng ating Panginoon sa kanyang tinapos na gawa. Tayo po ito na yung lahat. Nang gabing siya ay ipagkanulo, ay dumampot siya ng tinapay, pinagpira-piraso iyon, nagpasalamat sa Diyos at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso para sa inyo.